this has something to do with our maritime entitlement when it comes to seabed and soil, soil under the seabed. This is primarily important in terms of exploring the continental shelf in terms of natural gas and oil. Mahalaga ang ginawang hakbang ng pamahalaang Pilipinas na hilingin sa United Nations na palawakin ang continental shelf nito. Ayon sa defense analyst na si Professor Renato De Castro, importante ito sa bansa pagdating sa exploration ng natural gas sa West Philippine Sea. Ayon sa isinumiteng petisyon ng Department of Foreign Affairs, may basihan ng official submission na ito ng Pilipinas sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang coastal state na gaya ng Pilipinas ay may karapatang magtakda ng outer limits ng kanyang continental shelf na lagpas sa 200 nautical miles, ngunit hindi dapat humigit sa 350 nautical miles mula sa baseline o coastline nito. Ang aksyon na ito ng pamahalaang Pilipinas ay para maprotektahan ang sovereign rights at maritime jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Ayon naman sa political analyst na si Froilan Calilong, bagamat posibleng magkaroon ito ng problema sa ibang claimant countries, kailangan anyang gawin ito ng Pilipinas. Yes, maari talagang magkaroon ng effect yun, but I think what we need to show and demonstrate here is yung klase rin naman ng claim natin na nakabatay doon sa mga itinatakda naman ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Gaya ni Calilong, naniniwala si De Castro na maaari namang maresolba ang anumang isyong idudulot ng pag-akyat ng Pilipinas sa United Nations. Clause provides us with, of course, measures that could address problems arising from what we call overlapping claims. Number one, we could enter into a negotiation with countries that, of course, we have overlapping claims in terms of the extended continental shelf. With Malaysia, probably with Vietnam, probably with Indonesia, we could negotiate it. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.